Alright, kamusta mga kajobos? Welcome back muli sa aking channel. For today's video ay magjojobos ako ng black na t-shirt. Ito ay nabili ko sa ukay-ukay at okay pa naman yung kanyang kulay, black na black pa naman siya. So gagamitin ko sa kanya ay tatlong Durasmooth na jobos. Okay pa naman yung pagka-black niya. Ang main reason lang ng pagjojobos natin, marami kasing nag-comment sa isang vlog ko na nakukulayan nga daw ba ng jobos yung rubberized print. Yan, rubberized print yan mga kajobos na kulay white. So sa vlog na to makikita nyo yung resulta ng pagkukulay, kung makukulayan nga ba. Yan, sana ay makatulong sa inyo. At the same time, ganun din yung etiketa. Yan, kulay white yung etiketa. Try natin kung makukulayan siya. Okay, yan yung damit niya. So bali ang tatak nito ay 1 million, 1M, hindi yan I'm, 1M, it means 1 million. Papakita ko sa inyo yung likod. So nagustuhan ko agad siya kasi parang ano siya yung may sinyales. Yan, baka mag 1 million views to. Yan, napakasaya syempre natin. Yan, 1M. Okay, ito yung likod niya mga kajobos. Alright, bali ito mga kajobos yung likod ng damit. Kung nakita nyo, yan, 1 million. Yan, sobrang nagustuhan ko siya kasi ang ganda nung tatak niya. Syempre nagbablog tayo kaya malay mo, di ba? Hindi natin masasabi ang panahon. Baka mag trending yung video na to. Okay? So yan mga kajobos, sa video na to ay may papakita ko sa inyong technique ng pagjojobos para hindi agad mag-fade yung kulay ng damit. So papakita ko sa inyo. Make sure na tapusin nyo yung vlog na to. Okay? Bali magpapakulo lang ako ng tubig para sa isang t-shirt. Okay? At ipapakita ko rin sa inyo yung pagtitimpla ng jobos. Okay? Let's go. At bali pala mga kajobos, ito yung paglulutuan ko ng jobos, pagpapakuluan. Ito ay lumang pressure cooker at dating kainan ng aso. Yan, galing to sa trabaho ko, nilinis ko lang para gawing lagaan or pakuluan ng jobos. At ito ay gamit ko rin, napulot ko lang rin to, nilinis ko lang din. So ito yung ipang hahalo natin ng jobos at sa damit. Yan, at magpapakulo lang ako ng tubig para ijojobos na natin yung t-shirt. Okay, samahan nyo ako, let's go. Siguro mga kalahati lang ang aking gagamitin na tubig. Okay na hanggang dito, kalahati. Ayan, bali ito yung asin natin mga kajobos para sa jobos natin. Yun, alright mga kajobos, okay na yung ganyan tubig. Lalagay ko na yung jobos tsaka asin. Ayan, tatlong jobos. Tapos asin natin mga kajobos, 2 kutsarang puno. Yan. Okay, hahaluin ko lang siya. And then kapag lusaw na yung asin ay ijojobos na natin yung t-shirt. At yun mga kajobos, dahil nga itong damit na to ay nalabhan ko na, pwede ko na siyang i-direct sa mainit na jobos. Yan. So pagka babad ko nito ay ihintay lang natin ng 30 minutes. Yan. And then after nun, ipapakita ko sa inyo yung tawag dito, yung technique. Yan. Kung paano ko ginojobos to at para maiwasan yung mabilis na pagkupas ng damit kapag binabanlawan. Yan.
So ito ay tuyo. Yan. Depende sa inyo, optional lang naman kung pwede siya ilublob ng basa, and then pwede rin siyang ilublob ng tuyo kagaya na ito. Yan, ida-direct ko na siya. Yan. Naka-direct yan sa Jobos mismo sa pampakulo. Yan. Kailangan meron kayo nito. Ang tawag dito ay tong. Kailangan nating haluin yan para yung mga lupi ng damit, yung mga tupi ay madaanan ng Jobos. Yan, napakasimple lang mga ka-Jobos. Mag-iingat lang kayo kasi sobrang init ng tubig. At sa mga magtatanong pala kung madadamage ba yung rubberized print dahil mainit yung tubig, yan, makikita nyo po mamaya. Yan, napakasimple lang mag-Jobos mga ka-Jobos. Okay, ibababad ko lang siya ng 30 minutes to 1 hour, and after nun papakita ko sa inyo yung next step. Okay, hintayin lang natin ng 30 minutes to 1 hour bago ko sa inyo ipakita yung isang technique na gagawin ko. Okay, alright mga ka-Jobos, ito na po yung binabad kong ginobos ko na black t-shirt. At kung nakikita nyo, maliyaw na yung tubig. Yan, halos 99% ay na-absorb na ng cotton yung Jobos natin. Bali nga pala, ano to, halos 2 hours kong naibabad kasi may ginawa ko at ngayon ko lang chinek. So ito na yung kinalabasan niya. Okay, bali ito na po yung sinasabi ko sa inyo na isang technique para hindi agad mag-bleed ang Jobos sa ating mga damit. So ang ginagawa kong technique mga ka-Jobos, hindi ko agad siya binabanlawan. So ang gagawin ko dito mga ka-Jobos, pipigaan ko siya at ibibilad ko siya sa arawan. Yan, sasampay ko siya sa arawan. Tihintayin ko lang na matuyo yung Jobos sa damit, and then saka pa lang babanlawan yung t-shirt. Okay, so yan, sasampay ko muna mga ka-Jobos, and then mamaya ay babanlawan ko na kapag natuyo. Alright mga ka-Jobos, bali ito na pala at natuyo na yung Jobos na pinatuyo ko sa t-shirt. Yan, at ngayon ay papakita ko na sa inyo kung nakulayan nga ba yung rubberized print sa harap, and then sa likod, and then yung etiketa kung nakulayan ba. So ito na yun mga ka-Jobos. So bago ko siya banlawat, papakita ko na sa inyo. Yan, so nakita nyo naman mga ka-Jobos, white na white yung rubberized print. Yan, so ibig sabihin yan mga ka-Jobos, hindi po nakukulayan ng Jobos yung rubberized print. And then yung etiketa ay medyo nagkulay lang, pero pag nabanlawan yan mga ka-Jobos, mawawala yan. Yan, so naging black na black siya. And then yung likod naman, yan, so yan, black na black din. And then yung 1 million na lettering ay hindi nakulayan. So goods na goods yan mga ka-Jobos. Kaya pag kayo mag-Jobos ng may rubberized print, kahit anong kulay pa yan, mapaputi, basta lahat ng kulay ay hindi yan makukulayan ng Jobos natin. Okay, bali tips ko pala sa lahat mga ka-Jobos, ito nga bago ko ginobos ay bagong laban na. So pinatuyo ko siya sa araw. At sa pagbabanlaw pala nito mga ka-Jobos, kahit hindi nyo nasabunin, so ang ibabanlaw nyo lang ay tubig. At importante sa lahat mga ka-Jobos, kung may budget pa kayong natitira, ay huwag nyo kalimutang i-fabcon yung mga damit, dahil yun ay nakakapagpatibay at nakakapag-alaga ng kulay ng damit natin, yung fabcon. Yan, so pagka binanlawan ko to ay ipa-fabcon ko to para syempre tumibay, mas lalong tumibay yung kulay sa damit natin. Syempre pag nag-Jobos din kayo mga ka-Jobos, huwag nyo kakalimutang lagyan ng asin yung Jobos nyo, kasi yung asin mga ka-Jobos, isa rin yan na component ng Jobos para magpatibay ng kulay. Okay, so huwag nyo kakalimutang maglagay ng asin. Okay mga ka-Jobos, at babanlawan ko lang to, and then pagkatapos nyan, isasampay ko ulit at hintayin kong matuyo. So pwede na siyang isuot. Yan, marami siyang pagdadaan ng proseso, pero hindi natin i-shortcut para mas maganda yung kakalabasan. Okay, ayan mga ka-Jobos, babanlawan ko na siya.
Ayan, tubig lang yan. Kahit di na siya sabunan kasi sabi ko nga kanina nalaban na yan. Ayan mga ka-jobos, kung nakikita nyo, halos wala nang sumasamang jobos sa tubig. Ayan. Okay, isang banlaw pa. Kaya napaka-epektibong technique talaga ng ano. Huwag mo muna siyang babanlawan. I-build mo muna siya sa araw. Ayan. Ayan, napaka-simple lang mga ka-jobos. Yung iba kasi kapag pagkatapos ng pagbababad binabanlawan agad, may tendency talaga na yung jobos ay magbi-bleed, and then syempre yung sabon makakadagdag din yun ng ano, pagkatanggal ng kulay. So pagka gantong procedure yung gagawin, safe yung damit natin, at kita nyo naman na may sumasama pero konting-konti lang talaga. Okay, ngayon naman mga ka-jobos ay lalagyan ko na siya ng Fabcon. Yan. I-fab ko natin para bumango, at the same time ay yung kapit ng kulay sa tela ay talagang matibay. Yan yung isa sa mga technique na huwag niyong kakalimutan mga ka-jobos. Yan. After nito ay isasampay na natin, at pagkatuyo pwede na siyang isuot ulit. Balik siya sa bago ulit. So at yun na nga mga ka-jobos, nabanlawan ko na siya at na-fabcon ko na. So ito na yung kinalabasan nga. So syempre hindi ko na hintay na matuyo ito, at naipakita ko naman sa inyo yung buong proseso na ginawa ko sa damit ko na yan. So yun nga, hindi nakulayan yung rubberized print, and then yung tawag yan, yung tag or yung etiketa ay hindi rin nakulayan. So yan mga ka-jobos, yan po yung step by step para maging perfect yung maging resulta ng pag-jobos. So yun mga ka-jobos, kung nagustuhan nyo po yung video na to ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, at kung nagustuhan nyo rin to, huwag nyo kalimutang iwan na isang like, and then i-press nyo na rin po yung notification bell button para kayo po yung unang ma-update kapag may mga bagong post na video kagaya po nito. Yan. Thank you very much mga ka-jobos sa pagsama sa akin sa araw na to. Yan. Sana ay nagustuhan nyo yung simpleng tutorial na to sa pag-jobos ng damit. Okay mga ka-jobos, thank you very much po sa inyong lahat sa inyong pag-suporta sa aking channel. Bye bye po, and then happy holiday or happy Holy Week po sa inyong lahat mga ka-jobos. Mag-ingat po kayong lahat. Peace out. I love you all mga ka-jobos.